What's up mga kababayan? Kamusta kayo? Ako po ulit si Jaime mga kababayan. Welcome po sa ating vlog. Ngayon mga kababayan, ano nga bang meron sa kanta na to ni Izimel mga kababayan na sobrang panalo talaga, sobrang hype, sobrang galing. At yun mga kababayan, no, ang dami. Kahit sa ibang bansa, ang daming gumawa ng sari-saring reaction na nakakatuwa, nakaka-proud. Kasi hindi lang tayong mga Pilipino o hindi lang mga Pilipino, mga babae na sobrang humanga kahit sa ibang bansa. Ang daming gumawa ng reaction videos about sa kanta na itong mga babae ni Izimel na panalo. Kasi sobrang panalo mga babayan kasi ang galing lang. So mga babayan, himay-himay natin kung ano nga bang meron sa kanta na to, na kung bakit lahat ay na-hook up sa kanta na to. So bago yan, intro muna tayo. Shining on a cloudy day. So ito nga mga kababayan, no, unahin natin tong chorus na ginawa niya. Tayo ay Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso. Mapatagkalong Bisaya o Ilocano, walang tatalo sa pagsik ng ating dugo. Isigaw ng malakas ang ating panalo, huwag nang pag-usapan ng mga negatibo. Pangyayari sa mga panikana sa mundo, kinabukasan na natin to. Yun mga kababayan, no. Doon pa lang sa chorus na yon na ginawa niyang intro. Doon pa lang yung tunog, yung sounds na yon, sobrang makabayan na. Kasi doon pa lang mga kababayan na ano na siya. Isa na siyang folk song sa atin dyan sa Pilipinas. Isang Karenyosa. Sa mga hindi nakakaalam ng Karenyosa or sabagay, lahat naman tayo mga Pilipino, elementary pa lang natuturo na yan. Pero sa mga ibang bansa na gumagawa ng reaction, ano nga ba ang Karenyosa? So ito yun mga kababayan. So yan yung Karenyosa mga kababayan. No? Kumbaga doon pa lang sa ginawa niya na yun, pati yung tunog doon sa chorus niya ng kanta, masasabi na natin na proud Pilipino at lalo na yan sa ibang bansa pa niya kinanta. Sa ibang bansa niya pag ginawa yan. Ang nakakatuwa lang kasi kay Izimel mga kababayan, no? Although nandun na siya, doon na siya nakatira, I think sabi niya doon sa mga napanood kong interview sa kanya mga kababayan, no, 5 years pa lang naman siya sa US. So, even na gano'n ang nangyari, proud siya talaga sa Pilipino na hindi niya talaga kinakahiya. So, may mga kababayan, ito yung first burst niya. So, pakinggan muna natin mga kababayan na bago natin himay-himayin to. Running your mouth when you lying and steal my business, so watch you dying. I'm taking my people to high street crime, but regular living, and that's what I'm trying to prove. That it just lying in the bush. First true Filipino rapper on the news, seem true and if it cool. Hey, this excuse when I put my city on the map. 22 double O, long for city, no pack. Never forgetting the shit with my cousin was sick, we always just listen to rap. Hit trick, I mean ASAP with some metal and then we turn up a cat. But one day till the sun came, I would want fame like a kid in the track. Hey, I've been sprayed, but the little S inside me. I'm claiming my way like a kid so I can water cross cause I'm robbing. Cold rain, tripping. Had a homie who's gripping. Ain't gonna love for the people who talk over sauce when they claim and listen. These bars live three stars in the sun. Big stars in the sun. Pounding the flag, no, you never fear one. Most of us can't go one, but trust one. Know that I'm running the hill for one. When I wanna move from my house in the summer, relying on my people to shout. Doon sa first verse niya mga kababayan, no, sinasabi niya kung sino yung influensya niya doon sa pagiging rap niya. Yung sila Kendrick, tsaka si Kendrick Lamar, yung si A$AP. So yun mga kababayan, tsaka sinabi niya doon yung 2200 na lagi niyang binabanggit na napapanood ko sa dami nagre-react, na gumawa ng reaction videos dito. Mga kababayan, yung mga sa ibang bansa, sa mga ibang lahi, kung ano yung 2200. 2200 mga kababayan, sa zip code siya. Zip code siya ng Olongapo. Proud na proud siya, Olongapo. Shoutout sa lahat ng taga Olongapo. Nire-represent ni Izimel ang Olongapo mga kababayan. So nakakatuwa kasi proud, sobrang proud siya sa bayan niya.
At yun nga, bilang isang Pilipino. Tapos sinasabi niya yung 3 stars in the sun na binanggit niya. So again, it's Pilipinas mga kababayan. Sa flag natin. Kasi sinasabi niya nakakaano doon. Yung sinabi niya mga kababayan na nakakatuwa pa isa doon. Yung I've been Spain, but the letter is silent. Spain. Ang galing no? Naisip niya yun. I've been Spain. The letter S is silent. So natira, Spain. Ang galing. So, yun yung first verse niya mga kabayan na doon, yun, sinabi niya yung influensya niya, yung sa pagra-rap, and then yung nire-represent niya yung Olongapo. Ito yung second verse niya mga kabayan kasi first verse, tapos nag-chorus siya. So, ito yung second verse niya. Kung inakala mong isang ligwahe lang kaya gawin Diba? Isimila ka, mapawala ko ganyan ka mag-isip ka batala kasi sige utang nagaling sa loob na lumutang hinagin sa toron na may bursang sinaisip Full. Ito, maraming nag-uukay mo sinuli Sasakitang, hindi wagas mo magpayo Nakakit ka yung tumuka tayo sa karato'y payo Sika yung hamamin Yun. I feel all in it. Ever since bata ako, I've been trying to discriminate in my own home country. Some say like, puti-muti-muti, soy, ay, soy. Ay, Pinoy! Ayun. It's weird that it's only way to really do this same way. Didn't make it to the top of the soon and says and nalala na ako nung wala pa yung pero bukas sila ko sa mga kada na ako para sa pananalaman nila na pinatayakan nila bayani sa karagatan na bansa na pag-aari ng Pilipino. Despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Bakit? That's it! Yun mga kabayan sa second verse niya, grabe no? Kasi from doon sa Tagalog, sa chorus niya, na nasa intro niya, tapos nag-English siya. Ito nag-Ilocano. So tapos pinakita pa niya dito na, sabi niya na yung tinutokso daw siya na Tisoy. I'm Tisoy, I'm Pinoy. So doon mga kabayan, sobrang nakaka-proud na kahit siya na mismo na pinaglalaban niya yung pagiging Pilipino niya, sobrang proud siya. So nakakatuwa. Tapos yung pagiging Ilocano niya mga kabayan, grabe, although wala naman ako naintindihan talaga doon. Pero nakakatuwa kasi yung how, kumbaga yung reaction niya, yung storytelling niya doon sa kanta, at doon kung paano niya i-deliver. I don't know, comment down below mga kabayan kung ano ibig sabihin ng pagka-Ilocano na sinabi niya doon, pero parang may narinig ako mura sa unahan. So, ganon katindi. Tapos, yung sinabi niya dito, mga kabayan, na despite of turmoil, I'm proud of my soil. So, grabe, mga kabayan, sobrang makabayan talaga. Napaka-makabayan. Yun, mga kabayan, dito tayo magkakatalo. Dito sa part na to na sinabi niya na, dito sa part na to, mga kabayan, na sinabi niya na pinugutan sila po. Ang daming nag-comment dito mga babae, ang daming nag-ano sa kanya dito na parang halata nga siya na hindi siya Pilipino. Hindi siya pinanganak sa bansa, hindi siya pinanganak sa Pilipinas tong rapper na to kasi hindi alam yung history ng Pilipinas. Ang daming ganun, ang daming nagbaba sa kanya mga kababayan. Pero ito yung katotohanan diyan mga kababayan na basahin natin. Why I'm choose the term, pinugutan sila po sa Mactan, because in the terms of rhyming pattern, I'm always go to this dilemma or doubt in my head choosing out of a song. I'm gonna choose it with as absolute truth or I'm gonna make people talk about it. So ganun siya katalino mga kababayan. Ayun na nga nangyari, di ba? Pinag-usapan na nga. In this case, it seems absolute truth did not win out. Tapos, he was never beheaded. That's my putting of exaggerated terms applied to drive traffic and talk. So yun nga mga kababayan, sinabi niya kasi yung ending. Meron kasi interview sa kanya mga kababayan sa ibang bansa na isang parang Phil Amdale, something ganun. Tinanong siya bakit ganun yung end ng kanta niya na parang pinugutan sila po. Tapos sinabi niya, actually, yung ending nga, sinabi nga niya, parang nag-isip siya na paano ba niya tapusin, truth ba? Gawin niya bang katotohanan o gusto niya lang may mapag-usapan yung tao? Pero yun nga nangyari yung kabayan, di ba? Ganun katalino si Snell kasi yun nga, napag-usapan nga, parang naging matunog na ginamit. Pero nandun yung word na bago man pinugutan sila po, nanalo na ako bago man pinugutan sila po. Yung deliver niya mga kababayan sa kanta,
yung storytelling niya, tagus eh. Ayan, kayo mga kababayan, naramdaman nyo rin bang to na parang, actually mga kababayan, to be honest, dun sa trabaho ko, hindi ako nagsasawa eh. Hindi ako tinong ko. Paulit-ulit kong pinapanood mga kababayan yung gumawa ng mga reaction videos na to. Inuulit-ulit ko kahit ang dami na. Siguro hindi lang ako mga naka-20 na mga kababayan no, mga gumawa ng reaction videos na to na pinanood ko paulit-ulit. Tapos ito mga kababayan, pakinggan ulit natin, panoorin natin itong dulo mga kababayan. Ito isa rin to sa nakakatuwa eh. Wish Cruiser on Wish. Yung Dios. Tingnan mo ko ba dito sa dulo ng kanta niya, yung chorus niya. Ang nakakatawa mga kababayan kasi doon sa lahat sa simula, sa chorus niya, sa intro niya, sa first verse, chorus, second verse, tapos nag-chorus yung last niya. Nakita niyo mga kababayan kung gaano niya ginawa yung kanta, gaano niya, yung storytelling niya mga kababayan na parang maramdaman mo talaga. Yung talagang tagos talaga sa puso, yung tipong yung iba nga kinikilabutan pa at meron pa ngang umiyak na naggumawa ng reaction videos mga kababayan. Tingnan mo yung reaction niya, facial reaction niya, paano niya dineliver yung kanta. Pero yung ending mga kababayan, yung natapos na, nakita niyo yung ngiti niya, lumila pa. So yung character mga kababayan, di ba, kung gaano to ka-artist talaga si Isabel o si Ezekiel Miller mga kababayan, no? Kung gaano siya kasi nung nagsimula yung kanta, grabe yung intense eh. Lalo nung nag-Ilocano siya. Tapos yung chorus kung paano niya i-deliver para mas maintindihan nating mga manonood. Paano niya maano sa atin na parang maramdaman talaga natin. Pero ang ending, okay, ito na ako, tapos na. Back to reality. Ngumiti siya, di ba? Ngumiti, dumila. So yun yung nakakatuwa, no? So sobrang cool lang, cool. After nung nangyaring yun, back to normal siya. So yun lang mga kababayan, no, sana may napulot kayo kahit papaano sa reaction videos ko na to na hindi na tayo natapos-tapos dito kay Isabel. So yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please like, comment, and subscribe. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. God bless ng lahat ng OFW sa buong mundo. God bless sa mga mag-anak din sa Pilipinas. See you my next vlog. Bye!